mabautismuhan ay kayo ay magiging kabahagi na ng kingdom. Tapos yung mabautismuhan iinom na kayo ng alak. Ay paano lang sinasangsala yung Diyos. O kaya gimmick dito, gimmick doon, disco dito, disco doon. Kung tuwing linggo, maging sa prayer meeting and even the discipleship, kinakailangan magbigay tayo ng panahon para sa mga bagay na ito sapagkat ito ay nagpapatunay na tayo po ay handang magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ngayon sa pamamagitan ng bautismo, ating ipinahayag sa madla ang ating buong pusong pananampalataya kay Kristo. Sa gayon, tayo nang dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay nagiging bahagi ng tawan ng ating Panginoon. So sa oras na kayo ay mabautismuhan, magiging kabahagi na kayo ng katawan ni Kristo. Si Kristo ay banal, kaya marapat kayo ay magpakabanal. Maging saan man kayo napunta, magiging biyaya ang mga bibig nyo sa mga tao. Magiging biyaya ang lahat ng kilos nyo. Ano man ang gagawin nyo, biyaya kayo sa mga tao. Ito dapat yung ating isa sa buhay. Amin po ba? Dahil ang daladala nyo ay ang iglesia. Ang tao ay hindi naliligtas ng dahil sa bautismo. Ang ipinapakita nito ay isa na tayong ligtas na mananampalataya ni Jesus. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang ipinapahayag nito ay ang katotohanan na tayo'y nahugasan na sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ay isang pangako ng pagtatapat kay Kristo na ating Panginoon. Ito ay isang paglalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan, sabi ni Paul sa mga taga-iglesia sa Roma. At kung kayo ay mabautismuhan ay magiging ganun din ang inyong kalalagayan. Kaya sabi niya, kung sabi niya, nakasama tayo sa kanyang mga kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng kanyang pagkabuhay na maguli. Yun po ang magandang balita. Tayo rin, lahat tayo mamamatay tayo. Pero tayo mabubuhay na maguli upang mapasa atin na matanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Doon natin dadanasin lahat sa langit. Wala nang paghihirap doon. Lahat ay pawang mga magagandang bagay na lamang ang ating makikita doon. Hindi na tayo maiinitan. Hindi na tayo magugutom sapagkat ang lahat ay nasa ating Panginoon. Sa sabi ng verse 7, verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin ng kasalanan. Sumahigpit na pinagbabawal ng banal na kasulatan once na nag-decide kayo sa pamamagitan ng bautismo at ito'y naglalarawan ng ating pakikiisa sa kamatayan ni Kristo, ay wag na kayong babalik sa inyong kasalanan. Sapagkat ayon sa Bible, isang beses lang inihandog si Kristo upang sa ating katapusan. Meaning, kapag tinanggap mo na ng once, yun na yung pagkakataon na binigyan mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Subalit kung patuloy at patuloy kang makakasala, maaring ikaw ay matakwil sa kanyang iglesia. Pag inom po kami minsan ng mga bata ako, nung nakilala ko yung Diyos, hindi ako pong tinigil yun kasi alam ko hindi masama. Nag-iisa po ako kasi nung nalaman ko po yung buong family kami. Naisip ko lang, wala po kasama. Tapos nung nag-pray po ako one day, nagbulang salita yung Diyos na hindi daw po ako nag-iisa. Lagi ko siyang kasama ko saan po ako Amen. Madam mga church na, tapos yung marami kong dumating na problema. Pag nag-pray ko ako, parang gumaganto yung pakiramdam ko. Tapos nasusolve ko lahat. Yung kung walang-wala po kami, yung pang-bayad ko. Kaya yung mga ganun pa, biglang po may blessing na dumarating. Kaya talaga po pag nag-pray ko talaga, napaka-powerful po talaga. Kaya pag-iingi ka lang po talaga kay Lord, tsaka yung mga problema mo, pag sinasurrender mo po sa Kanya, parang lahat na lang po gumagaan. Parang ganun po. Sinabi niya noon na
na kanyo lahat ng mga bisyo. Pag inom, barkada kung saan pumupunta. Grabe. Nung nakilala ko si Lord, nung nandun pa ako sa ospital, grabe yung pinakita sa akin talaga. Na parang, kung akong yung dati kong sarili, tsaka ngayon, parang nag-iba. Ibang-iba na siya. Tapos gusto kong pasalamatan siya sa ginawa sa buhay ko. Nung nasa ospital ako, tsaka yung mag-asawa ko, yun yung pinabayaan. Yan po basta, gusto ko lang magpasalamat at gusto kong mabago pa yung buhay ko. Niyo po, yung mga gusto kong gawin gusto. And then, diba? Okay, pag barkada rin po ako sa ano. Pero hindi ko po hinahayaan na manlamig po pastor, pero Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, dahil sa mga kaluluwang ito na nabalik mo sa inyo, Panginoon. Lord, kasama ang inyong mga anghel, dali po, alin at ba, nagpupuri at nagagalak dahil sa mga kaluluwang ito na nabalik mo sa inyo, Panginoon. Lord, ipapamot po, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng tulad ng pagbaba ng Espiritu Santo nung mabautis mo ang iyong bugtong na lang sa inyo. Ang iyong ikaw po, ang naging modelo, ang nagawain ng Diyos. Kaya kayo po, ang mangyayari sa pamamagitan ng banal na Hallelujah. kapatid na Jasmine. Susumamo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang Diyos. Pangyarihan